OMG, second retake ko to. Tinanggal yung boses ko. Minsan natatanggal yung boses kung may music bigla doon sa taas. Pero tinanggal yung boses ko dito. So parang may something na ayaw ayaw niyong marinig to. Pag may nagsabi na perfect ka, sabihin mo with dignity and courage and confidence na, oo, perfect ako. Pag nag-lead pa ng argument, kasi minsan mananahimik na lang sila and wala ng argument, pero magli-lead pa ng, akala mo naman kung perfect ka, ang galing-galing magsabing perfect ka. Confrontation na yan, judgment na yan, hindi lang yung tao. Kasi umiiral yun sa selfish ego and pride, kung bakit kino-confront ka. Maniwala ka na sa instinct in guts mo na meron kang naaaninag or nagva-vibrate na confrontation, hindi lang sa physical pero beyond more. Sabihin mo ulit with dignity and courage and confidence na, kasi marunong akong mag-accept, mag-reflect, mag-repent, hindi lang sa sarili ko pero sa Diyos. Ang tawag doon is accountability. Baka wala ka nun, sabihin mo. Kaya nako-question mo yan at nako-question mo ako. Ikaw siguro dapat ang mag-reflect. At sinabi ko to, gawin mo na. Kasi kahit paulit-ulit mo na i-question ako na kung lahat ng naririnig mo sa akin is patama sa'yo, hindi naman kita pinapatamaan, or kung pinapatamaan mo man talaga sila, kasi totoo nga, sabihin mo na sila kung anong idadagdag mo ba doon na gusto mong idagdag. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. At problema sa loob ng bahay, pero same, na kailangan i-open sa kanila ang accountability, which is, ang kaakilap is yung tatlo. Accept, reflection, repentance sa sarili at sa Diyos. And para ma-learn din naman nila ang growing na sinasabi nila and learning. Yan na yun. Yung part na yun. Kasi pag may part na sitwasyon na parang marunong din silang mag-observe sa mga reactions mo. Kung nakikita lang, medyo nagda-doubt ka sa sinasabi mo, wala sa yung sinasabi mo totoo pero wala sa emotional reaction, wala. Talagang ida-down ka nila lagi. Kaya, kunwari, yung mga reaction nila, ganun-ganun na, yung maangas. Angasan mo din kung hindi ka ganun dati. Alam kong reaction ng isang taong humble talaga. And yung maiiral yung empathy mo, yung consideration mo, yung kindness mo as a person, pero sila wala kasi silang ganun sa part na yun na confrontation. Kaya huwag mo nang pilitin mong, huwag mong isipin yung empathy na yan. Pairali mo din selfish ego and pride mo, kailangan natin yun. Basta totoo yung sinasabi mo. Kasi judgment din yun sa'yo. Kung totoo ba talaga ang tinuturan mo. Then, at parang parehas na awakening sa inyo. Tapos sasabihin mo na, ito lagi ang sinasabi sa akin at parang inaabusado ako lagi. Kasi nasa sayo din. Bilang isang tao na laging kind, with empathy, kailangan mo ding ilaban sarili mo. Kasi sila, nilalaban nga nila ang sarili na kahit mali na kahit pagsisinungaling kahit pagdi-denial, na hindi talaga wala talaga silang accountability.
na kailangan lang nilang gumawa ng paraan na i-deny yung part na yon, na may mga talagang mistakes sila and sins sila. Hindi lang nila, kung hindi mo rin kayang harapin yun, hindi rin nila kayang gawin yun. Kung kaya mong gawin yun, may part ang dalawang taong yun na dapat gawin sa sarili nila. Sana itong retake na to meron ng boses. Hindi mawala yung boses. Ano, Layla? And sa tingin ko na mas maganda yung sinabi ko sa second retake na to. So, sa inyo, and bilang sa dalawang klaseng taong to na personality, talagang kailangan nating mag-stand para sa sarili natin. Kahit yung isa talagang to-do stand ang sarili kahit sa maling paraan. And yung isa nahihirapan. And kailangan nating mag-give gratitude din sa mga situations na changes na nangyayari sa sarili natin at sa paligid natin. Kahit hindi naman natin sabihin by responding na masaya ka na sa change, giving gratitude na yun, and yung universe, mababibrate yun, ibabalik sa'yo as good blessings. Malay mo 10 times fold. And kailangan din natin magpasalamat sa mga taong magbibigay ng katotohanan sa mukha natin kahit masakit yun, kahit galit niya sinabi, advice na nakakasakit, parang kutsilyo na, sinaksak sa'yo. Kailangan natin yon. Kahit hindi man natin ginawa or ginawa natin, kailangan yun i-welcome, makinig, kasi yun yung pinaka-importante sa learning. Yung hindi marunong makinig, yun yung hindi maka-accumulate ng learning, and hindi yun mature. Immature na ang tawag doon. Basic na po yung pakikinig. Pag sa pagbasa, para basahin ng mabuti, meron din yung makinig. Diba sabi nila, basahin mo kasi ng mabuti para i-realize mo kung ano yung binabasa mo. Sa pakikinig, sa tainga, meron din. Kaya minsan, parang tabi tayo, baliwala, nababaliwala is, hindi kasi sila nakikinig. Gusto lang nilang pakinggan sarili nila, own notions, yung own paniniwala. Pero sabi sa Biblia nga, huwag kang maniwala sa sarili mong paniniwala, kundi intindihin mo kasi. Makinig ka, intindihin mo, and yun, darating ang reflection, acceptance, yung responsibility. Kasi responsibility natin as tao yun. Basic responsibility. Pero nawawala na yun. Kaya lost tayo ngayong generation na to. Responsibility na ang napunta lang na responsibility is pera. Kaya naging materialistic personals tayo ngayong generation na to. Na wala yung responsibility natin beyond more. Is mas importante yun. Kasi pag alam na natin yung responsibility natin beyond more, alam na rin natin yung responsibility natin sa materialistic world. Hindi magiging lost lahat ng actions natin. Lahat ng iniisip natin at sinasabi natin. At pag mababalance yan, more blessings. Mas gagaan lahat ang darating sa'yo. God bless sa atin. And may we all welcome learning in our life. Especially listening well and reading well. God bless and good luck to us.